Kasi ganito parang accidental na nakapasok ako. Kasi galing ako ng Cotabato, nag-aaral ako doon. Bigla lang pagdating ko sa amin, para mayroon ng mga armado. Tapos, kinabukasan, pinasama nila ako na may puntahan daw kami, mamasyal. So, hindi ko alam na pagdating namin doon, nagnakaw pa sila ng baril, yung Armalite. So, nakita nila ako, yung kapitbahay namin na ako ang kasama. So, yun, hinanap ako ng military kasi ako daw ang kasama yung sa NPA. Yun, bigla akong sumama doon sa sa NPA. So, anong ginawa mo sa Cotabato? Nag-aaral ako doon, second year high school. Doon ako nag-aaral kasi may auntie man ako doon, walang kasama. So, pinsan ng mama ko, sabi niya doon daw ako magtira sa kanila. So, nag-uwi ako ng Davao City kasi may kinuha ako yung damit sa yung sa kandidata dati. Naging ako na miss sa eskwelahan. Kasali ako doon. So, kinuha ko yung damit. So, pagdating ko sa bahay, maraming mga armado na hindi ko alam. Akala ko sundalo, NPA na pala yun. Sino yun, may kilala ka ba na may kilala ka ba sa grupo na yun na Pagdating ko doon, pinakilala sa akin lula na yun si Uncle Django, si Kuya RC, si Kuya Yoli, Perry, yung mga pangalan nila. Tapos yung si Peryang. So, yun daw ang ate namin. Yun ang sabi na ate, pati kuya, ang Paul. Tapos, paano mo nalaman na sila yung NPA o mga kaliwa? saka na, pag nakakuha na sila ng Armalite sa yung isang sundalo rin sa yung may-ari sa baril. Tapos, hindi naman ako makauwi doon sa amin kasi nanap naman ako ng sundalo. So, diretso na nila ako dinala. Tinago nila ako sa Times Beach sa Davao City. So, isang buwan ako doon sa isang tinatawag na postinganan. Tapos, binigyan nila ako ng education about sa NPA. Yung about sa situation sa ating nasod. So yun, parang nakita ko rin na yun, nabiktima din ako yung sa mga tawag na parang sa kahirapan. So parang na-brainwash kami. So saka na ako sumama sa kanila. Kasi sabi man nila kung mag-uwi daw ako sa bahay, hindi na daw ako maka-uwi kasi yung mga military naghanap na sa akin. So, ang bali, nung sinama ka ng armado ngayon ay bali ilang taon ka lang? Magpi-15 years old. So, naging regular member ka? 18 years old. Naging kasapi ako sa partido. Ano ang naging kauna-unahang posisyon na binigay sa iyong posisyon? Bali, isang political organizers, pinasama ako sa tinatawag nila semi-legal team, yung sa organizer. Pwede mo bang salaysay o ikwento kung paano kayo nag-expand, kung paano kayo organize sa isang barangay? Kumawa, unang barangay, wala kaya, hindi pa nawapasungan. Paano kayo mag-umpisa? Una, bali, ini-invite namin yung mga, yung mga tinatawag na youth. Tapos, pinaalam namin sa kanila na kami yung kumikilos sa NPA, na ipaalam namin sa kanila na ang sitwasyon sa ating bansa na parang tawag dyan na kung sa baga pa nagpahimuslan sa
sa ano, sa administrasyon. Busy lang po. Oh, sa administrasyon. Tapos mahal ang ano, yung mga pangangailangan natin. Tapos kung mag-aaral sila, parang wala nang mapuntahan. Kunwari, isang maestra ang kunin nila. Pinaano namin na kung wala na kayong magawa, kung teachers ang anuhin nyo, kunin. Kasi yung teacher, walang mga tawag dyan na mga building na para na may bagong teacher naman. So doon, pinakita namin sa kanila. Yung, depende kasi yung sa mga ano, kung sa youth ang in-organize namin or yung sa mag-uuma sa kababaihan. Depende yung bigay namin sa kanila na ano, education. So, paano ang ginagawa niyo naman? Anong strategy naman ang ginagamit niyo sa di ba, yung mga elders na yung mga 40 na ba, o 30 na ba, gano'n? Yung 40 aboves namin, yung tawag na mag-uuma kasi yung area namin kasi mag-uuma man yun, yung farmers. Bali, ano namin yung lupa nila na, yung tinitikad nila na lupa, hindi sa kanila. Tapos yung 70-30, mas mataas ang sa may-ari ng lupa kaysa yung tumitikad sa lupa. Tapos parang nagpahimulos sa mag-uuma. Tapos parang naano nila na parang totoo na ganito na totoo pala yung 70-30 na mas malaki ang sa may-ari ng yung tinatawag na agalong yutaan. So pinakita din namin yung imperialismo, feudalismo, burokrata, kapitalista para malaman nila. So, ibalik ko lang yung kanina. Bakit anong kinuha ng armado? Mag-15 years old pa. Yung taon, yung tinatanong year ba? Anong year? 1982. So, nung tinanong bali, paano ka na-convince na Pumasok, makinig. o yung mag-aral sa kanila? Kasi wala na akong mapuntahan kasi parang pinilit ko na lang yung sarili ko na maintindihan ko yung sinabi nila. Kasi ano man na hindi naman ako makauwi sa amin. So parang pinaano nila mga 3 months siguro na before ko pumasok, tinago pa nila ako. So parang doon na-realize ko rin yung mga abusong pangmilitar. Kasi yung uncle ko na yung sa bahay namin nagpunta yung military, pinaputukan dito. Tapos pinatakbo yung ano niya, yung paa niya pinaril. Yung RSAP. RSAP. Yeah. Tapos parang ako ang hinanap nila, yun napilitan na ako sumama kasi nawala naman ako. So parang naloko-loko, parang nabaliw yung uncle ko. So bilang isang political organizer, ano pa ang mga ginagawa ninyo? Ano pa ang mga trabaho na ginagawa ninyo sa inyo? Bigyan namin sila ng trabaho na kailangan ito ang gawin nila. Kunwari, pag na-organize na sila, na tinatawag na solid na sila, kasi nagbigay kami ng mga livelihood sa kanila. Yung sa kabataan, kami ng konting kooperatiba sa kanila. Tapos yung sa mag-uuma naman, bigyan namin sila ng yung kooperatiba na maggawa-gawa ng mga tsinelas or anuman yung mga banig. So yun ang maano namin sa kanila. Tinuruan namin sila paano magkaroon ng maging parang additional income. Sino ang mga kasama mo
nasa Kilusano yung di ba organizer ka? Oo. Sino yung mga kasamahan mo at mga nakikilala mo pang mga commander o yung pinuno ng grupo? Yung sa 1982, yung sa political organizer, kasi kasi kami, ano pa man tinatawag namin, parang isang team sa tatlong area. May tinatawag dyan na district. Yun ang pinaka-head na tawag na PO, political organizer, yung ang mas mataas pa sa amin. So that is yung naano ko si Charlie, alias Charlie. Tapos yung marami kaming kasama na sa time sa organizer, si Charlie, si Boknoy, si Hassel, si Jabbar. Yun ang ko. So bilang isang political officer ka, di ba? Bilang naman ang masasaputan mo yung mga tauhan mo Yung sa amin kasi nag-umpisa ako sa section kasi by level man yun. So sa isang section, mahawak kami ng area na 3 barangay. So sa 3 barangay, yung nawak ko ha. Sa 3 barangay, 4 kami magkasama. So kami ang organizer doon. Tapos kinuha ako sa parang nagtaas na ang ko doon na sa district. So parang sa kasali na doon Santa Cruz, Davao, Sor, Kidapawan. So yung namin. So anong tawag sa iyo nung anong tawag o naging position mo as district? Anong tawag sa iyo? Kasi yung dati, kasi iba man yung organisasyon dati kaysa ngayon. So yung Davao Sor, tinatawag yun ng Scorpion. Scorpion yung code. So Davao Sor, Santa Cruz, Kidapawan, Bansalan, part ng Davao Sor, yun ang tinatawag nilang Scorpion. So doon kami nabilong. So sino ang pinaka-pinuno niyo? District. Yun si Charlie. Si Charlie. Si Nelson Bacalso. Yung pangalan niya. Oo. Gusto ko magpuna sa kanya, pangilan ka sa standing ko sa... Pangatlo. Oo. Kasi may hawak man ako na 3 barangay. So sa 3 barangay na yun, paano siya nilimaintain o paano siya nilimaintain? Doon lang kami, mag-ikot-ikot lang kami. So, bali every Sunday, magpatawag kami meeting, schedule namin, yung mga organization, yung tinatawag na hagibis. Yung hagibis, bali yung edad na 5 years old o pataas hanggang 12. So, yun ang 5 years old na kunwari may magpasok doon na hindi nila kilala. So, maglaro sila ng hulihan or tinatawag yung beros. Pag magsigaw yun, alam na namin na may pumasok na hindi nila kilala. So, yung mga military, ganun, yun ka-aktibo. Yun ang in-organize namin. Tapos, yung mga kababaihan naman, alert din sila kasi may mga sila, alam naman nila yung dapat nila gawin kasi isang sila na supporter sa NPA. So, yung mga produkto na kanilang ginagawa, kasi may slash doon na maibigay nila doon sa taas, sa partido. Pagka may
ganun na sitwasyon na nag-react na yung mga bata na pwede sumigaw o Oo. Yun, alert kami. Ano kami, parang i-ano namin na may kaaway pala. So, kailangan i-clearing namin yung area kung saan kami pagpunta doon, tatakbo. Ano ginagawa niyo sa mga oras na? Depende kasi sa akin, yung naging political organizer ako, pag nakita ko yung sundalo, yung kagaya 19, na ako talagang target ng 27 IB. So, pag sabi nila na yung masa na, Abyang, ikaw, ipangita daw ko sa sa military. So, yung yung mga suot ko, parang binago ko. Tapos, bit-bit ng, kahit anong bit-bit mo na, magdala ka ba ng basket or na, parang nasa bahay ka lang, mag-duster, ganun. Pero nakaano din yung baril or minsan itago namin na hindi makita. So, yung bali ng tauhan mo, Yung sa amin, kasi yung sa pa ko, yung 3 barangay, 5 kami magkasama. bali na naman pinaka-epektibo na ginagamit ninyo sa pag-organisa sa masa. Sa amin, yung sa amin,